Nagsampa ng kaso si Alfred Vargas at ang kanyang asawa na si Yasmin Vargas laban sa mga magulang ng isang menor de edad na umano'y paulit-ulit na nambuli at nanakit sa kanilang anak. Ang reklamo ay sinampa noong Lunes sa Office of the City Prosecutor of Manila laban kina Jovel Bacosa at kapwa nitong aktor na si Robert Vincent C. Nakasaad sa reklamo ang paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 na naglalayong protektahan ang mga bata laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. Ayon sa mag-asawang Vargas, ilang beses umanong itinulak at inilubog sa tubig ng anak ng mga respondent ang kanilang anak habang nasa swimming training. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap at paalala sa mga magulang ng bata, hindi umano ito napigilan. Bukod dito, ibinahagi ni Vargas ang isang insidente na mas lalong nakasakit sa kanila bilang magulang, kung saan umano'y kinadyot sa maselang bahagi ang kanyang anak. Nang i-report ito sa ina ng bata, tinawanan lamang umano sila at sinabing, "He's just dancing." Dagdag pa ni Vargas, tuwing sinusubukan nilang ayusin ang sitwasyon sa maayos na paraan, sila pa umano ang binabaliwala o gaslighted. Umabot sa sukdulan ng sitwasyon noong isang swimming competition sa Rizal Memorial Sports Complex noong February. Personal umanong nasaksihan ni Vargas at iba pang tao ang pagtulak sa kanyang anak sa gilid ng pool habang warm-up na muntik nang magdulot ng seryosong pinsala. Matapos ang insidente, iniwan umano ang bata sa sahig habang tinatawanan ng dalawang kaibigan ng bully na nagdulot ng matinding takot at emotional distress sa bata. Ayon pa sa pamilya Vargas, sa halip na resolbahin ng problema, ang ina ng bata ay umano'y nag-post pa ng mga maling impormasyon sa social media at patuloy itong ginawa. Narito ang bahagi lamang ng statement na inilabas ng kampo ni Vargas sa social media nito. Meron pa ngang ginawa yung bully na hindi talaga appropriate at sobrang sakit sa kalooban namin. Kinadyot niya yung anak ko sa malaswang paraan at nung nakita ng misis ko at sinabi sa nanay. Tinawanan pa ng nanay at sinabi, "He's just dancing." Every time we go to the parents to try to resolve these issues, we were either dismissed or gaslighted. Bilang ama, may isang bagay na hindi mo kayang tiisin, ang makita ang anak mo na inaapi. The only regret we have is we didn't do it sooner. Ilan lang ang mga ito sa marami pang ginawa sa anak ko. Hindi ito simpleng away ng bata, hindi ito bagay na dapat palampasin. Bullying is not normal, it is not harmless, it is not acceptable. Maaari sanang maiwasan ang insidente na ito kung hindi napabayaan ng bata ng magulang. Kaya ngayon, pinili naming lumaban hindi para maghigante kundi para manindigan para sa anak ko at para sa lahat ng batang natatakot magsalita. Kung ikaw ay naging biktima ng bullying o magulang na dumaan dito, alam kong hindi ito madali pero hindi tayo pwedeng manatiling tahimik. This is where it stops. Samantala, naglabas na ng statement si Robert Vincent C., isa sa mga magulang na inireklamo ni Alfred, upang itanggi ang alegasyon ng pambubuli na ibinabato laban sa kanilang anak. Sa kanyang mensahe, iginiit nito na sila ay tahimik lamang na pamilya na umiiwas sa gulo. Ngunit napilitan na silang magsalita dahil sa umano'y patuloy na paninira at maling paratang. Ayon kay C, matagal na umano silang nanatiling tahimik at pinipiling umiwas sa negative na sitwasyon. Ngunit dahil sa patuloy na issue na kinasasangkutan ng kanilang anak, sinabi niyang panahon na upang ipagtanggol ang kanilang panig. Kinumpirma rin ni C na buong tapang nila nga harapin ang reklamong isinampa laban sa kanila sa Office of the City Prosecutor of Manila. Gayunman, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at iginiit na hindi totoo ang mga ito. Ayon pa kay C, labis na umano ang paninira laban sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kawalan umano ng yaman at impluwensya, sinabi ni C na ang kanilang pinangahawakan ay integridad at katotohanan. "Tahimik lang po akong tao, ayaw ng kaaway, ayaw ng gulo.
Kahit pa madalas na naaabuso, umiiwas pa rin sa negatibo. Dahil laging pinapairal ang kapayapaan at respeto. Pero sa patuloy na pang-aagrabyado sa aking pamilya, lalo na sa aking anak, panahon na para basagin ang katahimikan. Sa aming mga pamilya at mga kaibigan, humihiling po kami ng dasal at pangunawa at makakaasa po kayo na buong tapang naming haharapin ni Jovel ang nasabing reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor's Office na di umano'y ng bully ang aming anak. Sobrang sakit bilang magulang na maakasahan ng aking 8-year-old na anak lalo na't hindi totoo at malinaw na biniligtad ang naratibo. Tama na, sobra na. Labis na ang paninira. Ipaglalaban po namin ang katotohanan. Wala man po kaming yaman at impluwensya, hawak naman po namin ang integridad at katotohanan na hindi nabibili ang posisyon. Bullying doesn't start within school premises. Bullying starts at home. Check yourselves, your relatives, cousins, the grandparents maybe. They're the ones who normalize pang-aasar as a joke time. While in fact, they didn't know that could lead to a kid being the bully at school without your knowledge. The kids who are bullies often lies to their parents, teachers, or anyone who's in the authority to discipline them because they are happy to release their tensions when doing the deed but doesn't want to be held accountable when discipline needs to apply. Check your home first. Yan lang ang may papayo opinion ko. Hindi ko naman sinasabi na sinungaling yung anak mo or what. Check ka muna sa paligid. Baka may di ka na din napapansin na signs or you're just in denial. Tamang disiplina at payo ang kailangan ng lahat ng bata. Bilang magulang, dapat lahat kayo nagiging mabuting ehemplo sa kanila.